May sikreto ka bang kasalanan na iniisip mong walang nakakaalam? Yung tipong mabait ka sa harap ng kapwa pero sa likod ng cellphone, sa isip o sa puso mo may tinatago kang hindi tama. Minsan iniisip natin, okay lang to, wala namang nakakakita. Pero paano kung may Diyos na nakakakita kahit walang ibang tao? Sa Deuteronomy 27, bago pumasok ang Israel sa lupang pangako, pinatayo sila ng Diyos ng altar at pinasulat ang kautusan sa mga bato. Pagkatapos, magdedeklara ng salita ang mga Levita ng mga sumpa laban sa kasalanang idolatriya, panloloko, pang-aapi, sexual immorality, at mga lihim na kasalanan. At sa bawat salita, sumasagot ang buong bayan ng ni Amen. Mga kapatid, napakalalim ng eksena dito. Hindi lang ito simpleng seremonya. Ito ay covenant renewal o pagpapanibago ng tipan, pagpapaalala ng Diyos na seryoso siya sa kabanalan. At pansinin mo, marami sa mga kasalanang binanggit dito ay sekretong kasalanan. Yung kayang itago sa tao. Ibig sabihin, maaaring maayos ang image mo sa inyong lugar pero hindi naloloko ang Diyos. Sa Hebrew na kaisipan, ang tipan ay pakikipagrelasyon. Hindi lang relihiyon. Ang gusto ng Diyos ay pusong tapat. Kaya pinasulat niya ang kautusan sa bato bilang simbolo na ang salita ng Diyos ay hindi temporaryo. Dapat nakaukit ito sa buhay ng tao. At yung dalawang bundok na Gerizim at Ebal ay larawan iyon ng dalawang direksyon ng buhay. Pagsunod na may pagpapala. O rebellion na may kapahamakan o sumpa. Alam mo kapatid, hindi issue sa Diyos kung magaling kang magmukhang banal. Ang tanong, kumusta ka kapag walang nakakakita? Kumusta ang isip mo? Ang cellphone history mo? Ang ugali mo sa bahay? Ang trato mo sa mahihina? Dahil ang tunay na kabanalan hindi lang pang Sunday. Pang araw-araw. At magandang balita. Kahit guilty tayo, may pag-asa kay Kristo. Si Jesus ang tumubos sa sumpa ng kasalanan para magkaroon tayo ng bagong puso. Kung susuriin ng Diyos ang sekretong buhay mo ngayon, ano kaya ang makikita niya? At handa ka bang ipaubaya sa Kanya ang mga tinatago mong kasalanan? Tayo'y mag-pray. Panginoon, patawarin mo ako sa mga lihim kong kasalanan. Linisin mo hindi lang ang panlabas kong buhay kundi pati ang puso ko. Isulat mo ang iyong salita sa isip at buhay ko. Tulungan mo akong mamuhay sa tunay na pagsunod at kabanalan. Salamat dahil si Jesus ang tumubos sa akin mula sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may tinamaan sa puso mo sa mensaheng ito, comment mo. Panginoon, linisin mo ang puso ko. At share mo ito sa isang taong kailangan makaalala na may Diyos na nakakakita pero handang magpatawad.